Our time starts now, and the most common gift of God to every humanity is time. The only things on earth that all humans have in common is time. It is common, equal, patas ang lahat. Maaring iba-iba tayo ng height. Kayo ba'y tumalon ngayong New Year? Maaring iba-iba tayo ng weight, ng age, ng preference. We have different races and colors. Iba-iba tayong ng mga natapos, iba-iba tayo ng mga laman ng wallet. But if there is something that is always common and equal sa buhay ng tao, that is time. One thing that we all have common, I'm talking about for almost 8 billion people around the world, but we all have the same commonality, that is time, equal and the same. I'm talking about in our daily basis, we may not have equal lifetime. Iba-iba tayo ng panahon na ginugol sa mundong ito. Ang iba ay umabot ng 70 years, 60 years, 50. Ang iba naman ay bata pa. We may have different lifetime, but God gave the same everyday time. The billionaires, the beggars, the old and the young, iisa lamang po tayo ng oras. Pare-parehas tayong merong isang araw na ipinagkakaloob ang Panginoon. That's why it is very important, because in our next statement, we can see how powerful, gaano kakapangyarihan ang oras na meron ka. God gave you the power of time. Maaring hindi tayo pare-parehas ng possession. Hindi tayo pare-parehas ng position and even power. Gift. Not just a gift of life, but every day God give you a gift of time. The power of time, ano po ba ang kapangyarihan ng panahon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? What you are and what you become depends on how you use your time. Kung ano ka, kung sino ka ngayon at magiging sino ka pa man, yan po ay nakadepende sa kung papaano mo ginamit ang the power or the gift of your time. The gift of life, it is given. Sa panahong ito, sa buhay na to, lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng buhay, the gift of life. Pero saan nagkakatalo-talo? The gift of time. How you spend your time. Because what you are and what you become depends on how you use your time. Iba-iba tayo ng katatayuan sa buhay, depending on how we use that gift of time. So for this year, 2024, we all have dreams, wishes, plans, and vision. But remember, what you are and what you are becoming depends on what you are going to do with your time this year, 2024. Your life doesn't just start now. Your time starts now. For the past 7 days, ano ang ating ginawa sa ating buhay? And for the remaining days of this year, dun po nakasalalay kung saan tayo. Where will you spend your time? And where will you spare your time? Saan natin igugugol pa ang ating oras? At anong mga oras yung ating gagawing merong bawas? The power of time, it becomes what we are. Another power of time, time is unstoppable. Although may mga instances sa Bible
Magkasakit ka, magmukmuk ka, or nandun ka sa taluktok ng tagumpay, tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang oras, tuloy-tuloy ang araw. You cannot stop time. Hindi mo pwedeng sabihin na, pwede bang tigil muna, pagod na ako? Hindi mo pwedeng sabihin, tigil muna, hindi pa kami buo. Hindi mo pwedeng sabihin, tigil muna. It is unstoppable. But time is manageable. Controllable. Ikaw ang gagawa ng iyong oras. Ikaw ang mag-i-spend ng iyong oras. 2023 had gone. Tapos na. Can you honestly say to yourself that I used my time on 2023 effectively? Naging worth it ba yung aking mga pinagugulan ng panahon? Yung oras na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon yung buhay? Where do I spend most of my time year 2023? I cannot stop that year. Unstoppable, but controllable. It's beyond my control. Balikan natin ang mga panahon last year. Where do we spend most of our time back? How is your 2023? Ang iyong panahon sa trabaho? Ilang oras ka nagtrabaho? Ilang oras ka ding namahinga? Ilan ang iyong naging panahon sa sarili? Ilan ang iyong naging panahon para sa iyong asawa, sa pamilya? Ilan ang oras na ginugol mo sa pag-aaral? Ilan din ang oras na ginugol mo sa iyong mga kaibigan? Ilang oras ang iyong ginugol sa iyong pagluluksa, sa iyong pag-iisa, sa iyong pain? Ilang oras ang iyong ginugol sa pagsasaya? Ilang oras ang ginugol mo para sa Panginoon? You are the one who control your time. You're the one who manage your time. Because how we use your time in 2023 becomes what you today in 2024. Kung yung taong yun nakikita mo gumugugol siya ng oras sa pag-aaral, kung siya man ay engineer ngayon dahil ginugol niya yung kanyang panahon sa pag-aaral, hindi yun biglang sumulpot na lamang. Kung ano tayo ngayon, it is because how we manage and we spend our time. So what we are today is the result of our time managing in 2023. But one good thing is, your time in the beginning of 2024 becomes the end of your 2024. That's why your time is very powerful, very crucial. Kung saan natin gagamitin ang ating oras ngayon, yun ang ending ng ating 2024. And how are you going to use your time in the beginning of the 2024? I have to share, number one, yung principle natin, what you are and what you become depends on how you use your time. And your time is manageable even though it is unstoppable, so you need the wisdom of God. Kaya sa ating pong mga oras, hindi lamang pera ang minamanage, your time. How are you going to manage your time? Binabudget nating maigi. Often neglected ang time sapagkat libre naman ito. Lahat naman ay meron ito. Pero yung oras, yung buhay, yun yung binibili ng pinakang mayamang tao na sa buong mundo. But you have your time. That is so powerful because time is powerful. Time swiftly passing by. Ang bilis ng oras. One time I told Jen, sabi ko, parang tumatanda na pala ako. Nakita ko yung picture natin nung isang beses sa cell group yesterday. Sabi ko, yan na bang itsura ko? Hindi kasi ako tumitingin sa salamin. Parang ang bilis ng panahon. Okay, napatingin ako minsan, ang dami ko ng puting buhok din, tinatago-tago din. Napakabilis ng oras. Diba? At tulad ng larawan, hindi lang tayo. Tingnan nyo yung ating mga kabataan. That is 6 years ago, 7 years ago. Nasaan si Kendro? Para tayong nauupos na kandila na nalalagas at nauubos. In general, we count time by years. May seconds, may minute,
May hour, may day. Pero sa totoo, in general, binibilang natin yung time, yung life as years. Kaya nga, bagong taon, pag-birthday, yun yung binibilang natin eh. Di ba? Ilang years ka na, hindi mo tinatanong ilang days ka na, hindi tayo parang itik na binibilangan ng 36 days or whatsoever. Ilang taon ka na. In general, a year is a passing of time. Ibig sabihin, natapos na ang panibagong taon, panibagong yugto ng ating buhay. That's why every New Year, or let's say every birthday, reminds us that we are losing our time. 23 had passed by, isang taon na naman, 2024 ang mauubos atin, and our time for 2024 starts now. What are you going to do with your remaining time? Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days, our years, or our time, that we may apply our hearts with how you will spend your time, you will just be the same. You're expecting greater results, but you will just be the same. So napakahalaga po, Lord, give me wisdom. What will I do with my time? I'm going to share to you some principles of the opportunity or the advantage of having our New Year. Ano yung mga opportunity na ipagkakaloob ng Panginoon? Advantage of having New Year. Number 1, having a New Year, it gives us an opportunity. Medyo maliit, sorry. It gives us an opportunity to redefine our priorities. It gives us panibagong regalo, panibagong kaloob sa atin ng Diyos, buhay at oras. It gives us an opportunity. Ang ganda po ng word na opportunity sa Tagalog. Ano po sa Tagalog yon? Pagkakataon. Ang ganda, nandun yung salitang taon. New year. This 2024, God gives you another opportunity, panibagong pagkakataon to redefine. What do you mean by redefine? Alamin mo, i-evaluate mo, kung tama ba talaga yung mga magiging priorities mo. Opportunity. Tama ba talaga yung aking paglalaanan ng oras? You cannot do everything. Hindi mo pwedeng gawin lahat. Namimili tayo ng uunahin. Namimili tayo ng priority where we will spend most of our time. You cannot do everything. You cannot please everyone. Hindi mo pwedeng mapasaya ang lahat. You cannot go everywhere. Doon papasok yung salitang priority. Sino ang uunahin? 24 hours lang. Sino ang mauuna? That's why it is very important for this year. God is giving you another opportunity to redefine. Noong 2023, I spent most of my time sa bagay na ito, sa panahong ito, sa lugar na to. Will it still work? Or do I need to redefine? May aayusin ako to set another opportunity and priorities. We all have time. It's just a matter of priority. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, wala kang time, sa anak mo, wala kang time, sa paglalabaw, walang time, sa pag-church, walang time. Lahat may time. Depende nga lang kung ano yung pinakang mahalaga, ang tawag doon, priority. Kaya mahirap yung walang time. Lahat tayo meron yan. It's just a matter of priority. So this year is another opportunity. Paano ko aayusin ang mga time ko? What will be my priorities? The way you spend your time last 23, is it worth still the same? Balikan mo kung saan mo ginugulang yung most of your time, 2023. Is it still worth the same na ituloy yung ganong priorities? For this 2024, again, you cannot stop the time, but you can manage your time and control your time. What should I add? What should I subtract? Ngayong 2024, ano kaya yung medyo babawasan ko? Babawasan ko ang panahon dito, dadagdagan ko naman ang panahon sa kanya. Imumultiply ko ito, i-divide ko ito. If you don't want the sum of your total of your life, lagi natin sinasabi, change your equation. Balabalansihin natin ang buhay, find a perfect sum, a balanced life. But among all those things, lagi natin sinasabi, among all our priorities, tingnan natin ano yung bagay na ating dadagdagan.
Am I working too much? Am I spending too much of my time? Do I need to add time for my family? Am I working too much? Hindi na ako nagpapahinga? O baka naman sobra na ako sa pahinga? Kulang ako sa trabaho? Diba? Baka naman sobra na ako sa panahon sa kanila? Wala na akong panahon sa aking sarili? How are you going to manage your time? Priorities. Diyan lang po nagkakatalo-talo. Where do you spend most of your time is your priorities. But the Bible says, Matthew 6:33, seek ye first. Make priority of God and His righteousness, and all these things. Wants Him to be your priority. We all have dreams. We want addition in our life. Pero riniremind pa rin tayo ng Panginoon, beyond our many priorities, when God calls you, be His priority. Ang Diyos, ang number one sa ating buhay. The small portion that you give to your God, the small portion of time that you give to your God, in addition, God will add all these things unto you. So the advantage of having a new year, it gives us an opportunity to redefine our priorities. In the past 6 days, what is your priorities? Ano yung iyong, hindi mo pwedeng pagkasya-kasyahin yan. Merong mga tao sobrang hectic ng schedule. Merong mga tao sobrang luwag. Kung pwede lang ipagbenta yung oras niya, ibebenta. Pero how are you going to maximize your time? How are you going to prioritize your time? Yan ang dapat inaayos natin ngayong taong ito. Number 2, it gives us an opportunity to restore our purpose. Jeremiah chapter 29, for I know the thoughts bagong pagkakataon is an opportunity. Pagkakataon na naman for you to restore your purpose. Ano po yung purpose? Yung ating mga pangarap, yung ating pag-asa, yung ating pagnanasa. Maaring sa panahong ito, we are living in fears. O di kaya 2023, meron tayong mga pangarap, pero hindi naman nangyari. But another year, panibagong pagkakataon to restore your purpose and your hope. If you are doubted, you are already defeated. If you start the year with fear, you are already defeated. Kaya ngayong taong ito, maganda Lord, hindi ko naman alam kung paano ka pa ba mangangarap sa lugar na ito. Napakahirap ng buhay, ito lang aming pinagkakakitaan, paano kaya ako magpapaaral pa, paano kaya mabubuo yung aming bahay na hindi na matapos, magkakasasakyan pa kaya kami, makakabangon pa kaya kami. It gives you an opportunity, kung natapos man ang 2023, that is the gift of God. May panibago kang pagkakataon to restore your purpose, your hope, your dreams. The Bible says, kung wala tayong vision, the people perished. For without the vision, the people perished. Ibig sabihin nun, pag walang pangarap, walang direksyon, ang tao ay nagiging miserable at walang pupuntahan. Sa madaling salita, ito ay kamatayan. Even little things, simple things, dapat meron tayong pangarap for this year. Pangarap para sa iyong sarili, pangarap para sa iyong mahal sa buhay, sa iyong asawa, sa iyong anak, pangarap para sa ating bayan, at meron kang pangarap para sa gawain ng Diyos. Restore your purpose. Alam nyo, dalawa lang yan eh. Dalawang uri ng tao, paano hinarap ang 2024. Yung taong excited, at yung taong walang excitement. Yung taong walang excitement, kasi ang nakikita niya, takot. Wala namang magandang mangyayari dito. Ganito lang ang buhay, hanggang dito na lang kami. Walang breakthrough. Pero yung taong excited, ngayong taong ito, manifesting. Diba? Huhulog ang pagpapala. Manifesting, pupunta kami sa Boracay. Manifesting, kakain kami ng masarap. Manifesting, uuwi ang anak ko. Manifesting, kahit mukhang minsan ay drawing.
At least meron kang manifestation, meron kang vision. May mga pagkakabigo tayo noong mga unang panahon kaya ayaw na nating mangarap. But God is giving you another opportunity. Who knows? This year will be your breakthrough. Who knows? Hindi natin alam. Naalala ko yung sabi ni Kuya Jess dati, di ba? Meron tayong prayer request sa sakyan. Yan, biglang dumadating na lamang. Minsan hindi mo inaasahan eh. Who knows? Kaya mga kapatid, let's pray for that breakthrough in our family. Di ba? Baka ngayong taong ito, ngayon babait ang iyong anak. Tama ba mga young people? Baka ngayong taong ito, ngayon ka magkakatrabaho. Baka ngayong taong ito, ngayon naalawan ng buhay mo. Hindi natin alam. Yes, laging dalawa ang pinipresent ng mundo eh. Ito ang mga paparating na problema, ito ang paparating na sakit. Eh, kung sa amin pa lang, titingnan ko parang matakot kayo, ang patay nyo, ang trabaho nyo. Diba? Ang daming pananakot ng mundo sa amin. Pero hindi, dito ako sa kabilang side. Diba? Ano naman yung mga manifestation na pwedeng mangyari? Restore your purpose. Diba? Maging excited kang magtrabaho, maging excited kang bumalik sa pamilya mo, maging excited ka sa church kasi alam mo, merong dreams, merong hope. That's the advantage of having a new year. Tapos na yun eh. Pero ngayon, panibagong pagkakataon. Number 3, it gives you an opportunity to reestablish our worthwhile plans. Pagbubutihin ko to, our plans, pero hindi lahat yung worthwhile. Pag sinabing worthwhile, abay, worth it na ituloy. Alin sa mga positibong ganap mo sa buhay, ang magandang ituloy? Magandang ituloy sa taong 2024. Mas pagbubutihin ko pa, mas paplanuhin ko pa. At meron din naman po mga kapatid na tagpo ng ating buhay na hindi na worth it na ituloy. Pag-ibig man yan, di ba? May mga bagay man tayo, mga lugar. Ang trabaho ko ba, worth it pa? Worthwhile pa to stay in my plans? Yan, may mga ganyan tayo di ba? Practically, itutuloy ko pa kaya itong plano kong ito? Hanggang kailan kaya ako magtatrabaho? Worth it ba ito? Itong pag-ibig na ginagawa namin? Itong pag-aaral ko, worth it ba talaga ito? O talagang hindi ito yung kurso ko? It gives you an opportunity to establish our worthwhile plans. Sa mga negosyo, worth it pa ba? O talagang lumulubog na? Abay, kung wala na, Kuya Joe, lipat ng bangka. May mga dapat bitawan, kaya napakahalaga ng wisdom. Pero may mga dapat namang nagwo-workout, aayusin ko pa, itutuloy ko pa. Aayusin ko. Gives you an opportunity to reestablish our worthwhile plans. Kaya lang, kailangan mo ng wisdom. Alin yung mga worth it? Ano yung mga worthwhile time na ginagawa mo sa buhay mo? Worthwhile plans. Young people, is it worth it to spend many, many times sa mga bagay na inyong ginagawa? Reestablish your plans. What will be your plans for this year? Number 4, it gives you an opportunity. New Year gives you an opportunity to renounce. Nag-iba yung font dyan, To renounce your past. Yung una, redefine. Declare much, ayaw mo na. Your past. Panibagong pagkakataon, na ibasura mo na, talikuran, itapon, ang hindi magagandang nangyari ng mga nakaraang taon. Kung ikaw man ay nagkamali, panibagong pagkakataon na. Kung siya man ay nagkasala, panibagong pagkakataon. Kung ikaw man ay nagkulang, panibagong pagkakataon. To renounce your past. Napakaganda yung 2024, ito yung pagkakataon na, kaya nga bagong taon, bagong buhay. Kung meron mang mga mali sa akin noon, di ba? Hindi ko matanggap na ganito pala ako. Ito yung sinasabi nila, renounce your past. Say goodbye to that past. Have a new life, new mind, new personality this 2024. May mga establish, itutuloy ko yon.
Maganda kasi yon, pero may mga bagay na wag mo nang ituloy ngayon 2024. Mga bagay na diyan ka nalugmok, mga bagay na diyan kayo nasira, mga bagay na nagpalayo sa iyo, sa iyong pamilya, mga bagay na nagpalayo sa kalooban ng Panginoon. You should analyze, you should evaluate your time. Ano yung mga bagay na kailangan ko nang i-renounce, hindi ko nagagawin ngayong 2024? Based on my past, it's not working. Based on my past, nasira ako sa bagay na ito. Based on my past, nagkamali ako dito. Renounce your past. Kaya nga yan po ang maganda sa New Year. Ulit-ulitan. Kumbaga sa notebook, wala na yung dati, scratch paper na uli. Gagawa ulit tayo ng panibagong future. Okay? Wala pa yung number 5. Okay? Renounce your past. Hindi mo, kahit sa tao, hindi natin rinirenounce, hindi natin rinireject yung tao. Ang rinireject natin, alam nyo, yung pag-renounce ng past, hindi lamang yung tao, mismong yung kabilang tao. Hindi lamang yung ginawa ng masama, yung nakagawa ng masama, yung ginawa ng masama. Kasi kahit ikaw, kung hindi mo rinirenounce yung ginawa sa'yo, bit-bit mo yan ngayon 2024. You will have that burdens, that doubt, that fears. Renounce your past. Merong mga worthwhile na dapat bit-bit pa hanggang ngayon. Kaya ano yung mga burdens? Bigat ng ating puso. Ano yung mga pagkukulang natin sa Panginoon, pagkukulang sa pamilya, mga nakaraan na sana hindi na natin ulitin ngayong taong ito. New Year gives you opportunity to renounce our past. And pinakang huli, New Year gives us an opportunity to render praises to the Lord. God owns everything, your time. Pero hindi naman talaga 24 hours, nasa Diyos tayo, nasa church, hindi naman araw-araw. God owns your strength. Inuubos natin sa lahat, pero ang Diyos humihingi ng kapirasong lakas na pag ikaw ay kinailangan niya, you can render your strength. God owns your treasure, pero hindi lahat para sa Panginoon. Pero ngayong year na ito, ang pinakamagandang pagkakataon, mayroon tayong panibagong pagkakataon na tayo ay magpupuri, magpapasalamat at sasamba sa Diyos, which is the very purpose of your remaining life. Lagi kong sinasabi, bakit ka may panibagong taon? Kasi pastor, napakahalaga ng aking role sa mundo. Diba? Yung aming ganito ay mahalaga ang ginagampanan. Kung role ang pag-uusapan, mayroong mas mga maimportanteng tao kaysa sa'yo na kinuha ng Panginoon. Doktor, pastor, abogado, tatay na responsable din sa pamilya. You are not giving another life and time because of your role, because of your dreams. Bonus na lang yan na ginagawa sa lupa. Bakit ka may bagong taon? God is giving you an opportunity na bago tayo man kuhanin ng Diyos, meron tayong masasabi, Lord, hindi naman inubos lahat sa bagay. Hindi ko naman inubos lahat sa sarili. Merong panahon na sinabi kong, Lord, I render praises to you. Yung panahon ko sa lupa, ito yung panahon na nag-iipon ako para sa langit. This year 2024, with all your dreams, with all your plans, kasama ba ang Diyos? Another opportunity for us. Lord, anuman ang aking maibibigay para sa inyo, anuman ang aking magiging participation or commitment, Lord, it is another opportunity for me to render praises. Kaya nawa ngayong taong pong ito, sa kabila ng ating mga pangarap na personal sa buhay, for our family, next year or next month, next week, tayo po ay mangangarap para sa Panginoon. Sama-sama tayong muli magsasama sa Panginoon. And I even pray na sa taong ito, God will give us spiritual breakthrough for our family. God will give us spiritual breakthrough sa ating sarili. And God will even give us spiritual breakthrough sa ating mga kasamahan na maaring sila ay naligaw, napalayo. Diba? I prayed for them nung ako ay nagpunta, being alone last few weeks.
Isa sa mga pinanalangin ko, inisesa ko ang ating mga kapatiran na maaring sila'y nanlalamig na, maaring sila'y nawawala. We don't reject them. They are always welcome to us. Pinapanalangin natin, Lord, touch your people once again. Restore unto them that joy of salvation. Hindi rin i-restore yung salvation, hindi nawawala yun, pero yung joy, Lord, ibalik nyo sa kanila yung sigla na sila'y naglilingkod sa Diyos. I pray for them. I don't know how I can connect with them. Pero Lord, kayo po ang mismong hihipo ng kanilang mga puso. Another opportunity. Musicians, another opportunity for you. Choir members, it's another opportunity for everyone to give your time, to give your talent, and to share your treasure with the Lord. And this year, your time starts now. What is your priority? Restore your purpose. Reestablish your plans. Tapon mo na yung mga dapat itapon. Renounce your past and start rendering praises to the Lord. Screenshot, picture, notes. Tapos, first sermon of the year,